Sinabi sa kanya ng nobyo ni Momo na gusto niyang makipaghiwalay dahil hindi siya nagpapahiram sa kanya ng pera habang siya ay sinira. May balak silang mag-date, ngunit pinaalis ito ng kanyang nobyo, dahil sawa na ito sa pagiging kuripot nito. Pagod na si Momo sa kanyang mga reklamo kaya sinubukan niyang pabagsakin siya gamit ang isang sorpresang roundhouse kick, ngunit hinaranggan niya ang kanyang pag-atake. Patuloy niyang sinusubukang atakihin siya, ngunit pinabagsak siya nito sa lupa sa pamamagitan ng isang sipa sa kanyang tiyan. Umalis siya, nang hihinayang sa mga taon na sinayang niya kasama siya. Si Momo ay naghahari ng mga sumpa sa kanya dahil sa pagtrato sa kanya ng napakasama. Pumunta siya sa klase kung saan sinabi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa confrontation, ngunit pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pagtawag niya sa kanyang dating mga kakaibang pangalan. Humihingi siya ng consolation sa kanila dahil kakahiwalay lang niya ng una niyang boyfriend, pero sinabi ng kaibigan niya na deserve niya ang lahat ng nangyari sa kanya dahil nakipag-date siya sa ex na labag sa payo niya. Nakipag-date lang si Momo sa ex niya dahil kahawig niya si Ken, isang fictional character na crush niya dahil lalaki itong si Chad. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na talikuran ang kanyang pangarap sa pipe dahil wala ang mga ganoong lalaki. Nawalan ng pag-asa si Momo, iniisip kung makakatagpo ba siya ng isang tulad ni Ken. Naglalakad siya sa block ng klase at huminto sa pintuan ng isa pang klase, kung saan ang isang nerd ay binubuli dahil nagbabasa siya ng libro. Gumagawa ang mga bully ng bagong paraan para patuloy na mapili ang nerd, ngunit nagulat sila nang makitang namagitan si Momo habang nakaupo siya sa pagitan nila at ng nerd. Nagpakita ng interes si Momo sa binabasa ng nerd kaya hindi na siya ginugulo ng mga bully, at pagkatapos ay lumayo siya. Ang nerd ay nabighani sa kanyang kakisigan, ngunit si Momo ay nadismaya na ang lahat ng mga batang lalaki na kanyang nakakaharap ay mga hamak, tulad ng mga bully. Nagtataka si Momo kung saan niya mapapawi ang lahat ng nakukulong frustration niya nang bigla siyang pigilan ng nerd at sabihing ipagtapat niya ang kanyang pagmamahal dahil yun lang ang dahilan kung bakit niya ito kinausap. Sinabihan siya ni Momo na iwanan ang kanyang mga advance dahil mali ang kanyang naisip, ngunit sinabi sa kanya ng nerd na alam niyang interesado siya sa kanyang magazine na pinag-uusapan ng tungkol sa mga dayuhan. Tinanggihan ni Momo ang kanyang mga pahayag, sinabi sa kanya na wala siyang interes sa mga UFO, ngunit sinabi niya sa kanya na ang magazine ay tungkol sa mga UAP, na mga hindi kilalang aerial phenomena. Nababaliw na ang nerd kay Momo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng katibayan ng iba't ibang bansa na naghahanda sa pakikipaglaban sa space war kasama ang mga UAP. Sinubukan ni Momo na lumayo dahil hindi siya interesado sa sandamakmak na impormasyon ng nerd na nagmumula sa nerd. Sinubukan ng nerd na pukawin muli ang kanyang interes sa isang kamakailang kwento sa magazine tungkol sa lihim na lipunan na inatas ang labanan ang mga dayuhan. Kinuha niya ang kanyang telepono dahil sa pagkabagot, ngunit patuloy siyang ginugulo ng nerd sa mga headline ng Space War. Pinutol ni Momo at sinabihan ang nerd dahil ayaw niyang humarap sa mga hindi kinakailangang impormasyon pagkatapos makipaghiwalay sa kanyang dating. Pinayuhan niya ang nerd na talikuran ang kanyang mga libangan dahil ito ang dahilan kung bakit wala siyang mga kaibigan. Masyadong nasaktan ang nerd sa kanyang mga pang-iinsulto kaya ibinaba niya ang magazine, na kumukuha ng simpatya kay Momo. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging malupit at bumalik sa kanya at kinuha ang kanyang magazine. Ibinigay niya ito sa kanya at sinabi sa kanya na hindi siya naniniwala sa mga dayuhan ngunit naniniwala sa mga multo. Pinabulaanan ng nerd ang kanyang mga paniniwala, sinasabi sa kanya na walang multo, hindi tulad ng mga alien na totoo. Naiinis si Momo na pinasara siya ng nerd pagkatapos niyang gumawa ng mga pagsisikap na itugma ang kanyang pag-uusap, ngunit sinabi sa kanya ng nerd na hindi niya matiis ang pangungutya niya sa lihim na lipunan sa pamamagitan ng pagmumungkahi na totoo ang mga multo. Nagkaroon sila ng face-off at sinabi sa kanya ni Momo na mayroon siyang patunay na totoo ang mga multo dahil isang spirit medium ang kanyang lola. Nagulat ang nerd dito at sinubukan ni Momo na kumbonsihin siya sa pamamagitan ng paglalarawan kung ano ang nangyayari sa isang exorcism, ngunit hindi kumbinsido ang nerd na totoo ang mga multo. Tinanong ni Momo ang nerd kung na-abduct na ba siya ng isang UFO, ngunit sinabi sa kanya ng nerd na hindi siya lohikal na nag-iisip. Nagkagulo sila habang ang mga kaibigan ni Momo ay nanunood mula sa hagdan. Nagulat na siya ay interesado sa isang nerd sa halip na isang taong kamukha ni Ken, ang kanyang fictional crush. Nag-propose si Momo ng contest kung saan ang matatalo ay magiging panalo kung mapatunayan nila ang kanilang paniniwala at pumayag ang nerd. Pupunta si Momo sa Nagi Hospital sa gabi at binibigyan siya ng nerd ng direksyon sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Si Momo ay kilabot sa lugar, ngunit tiniyak ng nerd na siya ay aagawin kapag tumawag siya ng isang UFO mula sa bubong ng ospital. Pinatutunayan niya na ang mga dayuhan ay totoo.
Hindi nasisiyahan si Momo sa pag-aasam ng pagdukot sa kanya habang ipinaliwanag ng nerd na mag-eeksperimento sa kanya ang mga dayuhan kung matagumpay nilang dinukot siya. Tinanong ni Momo ang nerd kung nakakita na ba siya ng UFO pero sinubukan niyang ibahin ang topic. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang makita ang isa dahil may sapat na patunay na umiiral ang mga ito. Tinanong niya siya kung ano ang nangyayari sa kanyang panig at ipinaalam niya sa kanya na nakarating na siya sa espiritual na mainit na lugar, isang inabandonang subway. Naglalakad siya patungo sa pasukan ng nanginginig ang mga paa at ipinaalam kay Momo na papasok na siya sa abandonadong istasyon at patunayan na hindi totoo ang mga multo. Naririnig ni Momo ang paglangit-ngit ng kanyang mga buto sa pamamagitan ng telepono at pinagtatawanan siya dahil sa takot. Sinabi niya sa kanya na ang subway ay sikat sa mga ghost encounter sa internet at ang nerd ay muling isinasaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian sa buhay. Malakas siyang nagsasalita habang papasok sa subway, ngunit pinayuhan siya ni Momo laban dito dahil maaari itong magalit sa mga multo. Tinanong niya siya kung nakakita na ba siya ng multo at sinabi niya sa kanya na hindi pa niya nakikita. Pinagalitan siya ng nerd dahil sa pagiging hypocrite pero sinabi niyang naniniwala siya sa mga multo dahil spirit medium ang kanyang lola. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang lola ang nag-aalaga sa kanya dahil ang kanyang magulang ay pumasa at palagi siyang kailangang gumawa ng ritual ng swerte bago siya pumunta sa paaralan. Pinagtatawanan siya ng ibang mga bata dahil dito, ngunit kailangan niyang gawin ito upang manatili sa mabuting biyaya ng kanyang lola. Kinasusuklaman niya ang kanyang lola dahil pinagtatawanan siya ng isang lalaking crush niya sa paggawa ng ritual. Itinigil niya ang ritual at itinigil ang pakikipag-usap sa kanyang lola pagkatapos noon, ngunit sinabi niya sa nerd na asar siya kapag pinagtatawanan ng mga tao ang kanyang pamilya. Dahil dito, napagtanto niya na naasar siya sa batang lalaki dahil sa pagpapatawan niya sa kanyang lola at hindi sa kanyang lola sa pagpapagawa sa kanya ng ritual. Gusto niya kung gaano special ang pakiramdam ng kanyang lola dahil isa siyang spirit medium na nagpapaniwala sa kanya sa mga multo. Tinanong niya ang nerd kung bakit naniniwala siyang totoo ang mga dayuhan at sinabi niya sa kanya na wala siyang dahilan. Biglang napansin ng nerd ang ilang yabag sa lagusan kaya pinaikot niya ang kanyang flashlight ngunit wala siyang nakita. Tumingon siya upang makita ang isang multo na lola na nag-aalok na I welcome siya, ngunit ibinaba niya ang kanyang flashlight at piyansa. Pinayuhan siya ni Momo na huwag tumakbo sa lagusan dahil susumpin siya ng turbo na lola kapag nalampasan siya nito. Biglang tumakbo ang lola at napapikit ng wala sa oras. Nawalan ng koneksyon si Momo sa nerd kaya nagpasya siyang magtungo sa tunnel. Tumalikod siya para umalis ngunit biglang namatay ang ilaw sa ospital, at lumingon siya upang makita ang ilang kakaibang figure na nakatayo sa kadiliman. Sinubukan niyang tumakbo ngunit pinatalsik siya ng mga figure. Nagkamalay si Momo habang nakatali sa isang upuan at ipinakilala ng mga figure ang kanilang sarili bilang mga Serpoyan, mga dayuhan mula sa ibang planeta. Tinitiyak nila sa kanya na siya ay ligtas dahil sila ay palakaibigang dayuhan ngunit si Momo ay nag-aalinlangan dahil hindi nila ito tinatrato bilang isang tamang panauhin. Sinabi niya sa kanila na alisin ang mga pagpigil dahil gusto niyang bumalik sa bahay ngunit sinabi sa kanya ng mga dayuhan na gumagamit sila ng teknolohiya ng clone upang magparami dahil lahat sila ay mga lalaki. Ipinaliwanag nila na kailangan nila ng isang babae upang mabawi ang kakayahang magkaanak tulad ng mga tao. Sinabihan ni Momo ang mga dayuhan dahil hindi siya interesado sa kanilang panukala, ngunit pinasuko nila siya gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Sinusubukan nilang kontrolin siya gamit ang telekinesis, ngunit nilalabanan niya ang kanilang kontrol sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Sinubukan ng mga dayuhan na sirain siya, ngunit ang kanilang atensyon ay nakuha ng kanyang telepono na nagsimulang tumunog. Kinuha ito ng isa sa mga alien at agad na natamba ng multo. Lumabas ang multo mula sa telepono ni Momo at tinapos ang unang alien. Ang nerd, na isa ng multo, ay humingi ng tawad kay Momo, ipinaliwanag na sinumpa siya ng turbo na lola, ngunit natutuwa si Momo na dumating siya upang iligtas siya. Nagulat ang huling alien na nakapasok ang nerd sa kanilang lungga gamit ang smartphone ni Momo dahil wala silang ganoong advanced na teknolohiya. Ang katawan ng nerd ay nagsimulang kumilos ng mag-isa at ang lola ang pumalit sa kanyang kamalayan at nag-aalok na pabagsakin ang mga dayuhan. Sinabihan ni Momo ang nerd na tumambay doon habang ang mga alien ay nagpasya na alagaan ang lola dahil siya ay trespassing. Nagbabago ang mga dayuhan sa kanilang anyo ng labanan at sinubukan siyang atakihin gamit ang kanilang telekinesis, ngunit napakabilis niya kaya naiiwasan niya ang kanilang mga limitasyon. Madali niyang ibinaba ang pangalawang dayuhan at pinabayaan ang pangatlo, na gumagamit ng lihim na pamamaraan para itumbo siya.
Sinabihan ng alien ang lola na ibigay ang kanyang mga ari-arian at nag-aalok ang nerd na ibigay sa kanila ang anumang gusto nila dahil noon pa man ay gusto niyang makatagpo ng mga dayuhan. Naalala niya kung paano siya palaging tumatawag sa mga UFO dahil naisip niya na maaari niyang gawing kaibigan ang mga dayuhan dahil wala siyang mga kaibigang tao. Dismayado ang nerd na hindi dumating ang mga dayuhan sa kabila ng kanyang walang humpay na pagsisikap na tawagan sila pababa sa loob ng ilang taon. Naiinis siya na hindi kinilala ng mga tao o alien ang kanyang presensya hanggang sa tumayo si Momo sa mga bully para sa kanya. Sinabihan niya ang alien na huwag maglagay ng daliri kay Momo dahil gagawin niya ang lahat para protektahan siya, kahit na kailangan niyang maging halimaw. Ang nerd ay sumanib sa Ghost Granny at hinikayat siya ni Momo na ipakita sa alien kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na lalaki. Sinaktan ng alien ang nerd ng panibagong pag-atake, na sinira ang relasyon nila sa Ghost Lola. Sinabi ng nerd kay Momo na hindi niya siya mailigtas dahil wala siyang kapangyarihan habang ang alien ay nagpahayag ng sama ng loob sa marahas na ugali ng nerd. Dismayado si Momo na madaling sumuko ang nerd habang pinahina ng alien ang kanyang sentido gamit ang telekinesis. Naalala ni Momo noong sinabihan siya ng kanyang lola na iwasan si Kai, ngunit tutol si Momo dahil lagi siyang pinagtatawanan ng kanyang mga kaibigan. Pinilit ng kanyang lola na iwasan niya si Kai dahil paprotektahan siya nito sa kasamaan. Pinilit siya ng kanyang lola na tumayo, ngunit nag-trigger ito ng mga alaala ng kanyang mga kaibigan na kinukutsa siya sa pagmumukhang tanga. Sinabi ni Momo sa kanyang lola na hindi na niya uulitin ang ritual, at sumugod siya pagkatapos na tawagin ang kanyang lola para sa pagiging isang pekeng espiritista. Nagtataka si Momo kung bakit naaalala niya ang nakaraan, ngunit tahimik na humingi ng tawad sa kanyang lola dahil naimpluwensyahan ang kanyang mga kilos ng kanyang kahihiyan nang kutsain siya ng kanyang mga kaibigan. Narinig niya ang boses ng kanyang lola na nagsasabi sa kanya na bitawan ang kanyang Kai sa pamamagitan ng kanyang ulo at binibigyan niya ito ng isang shot. Sa gulat niya at ng nerd, nakawala siya sa mga pagpigil ng dayuhan, at kumbinsido na siya ngayon na ang kanyang lola ay isang tunay na medium ng espiritu. Nagtataka ang alien kung nagising ba niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng labis na pagpapasigla sa kanyang utak, ngunit hindi siya binibigyan ni Momo ng oras upang isipin ito. Bigla niya itong pinalipad na may sipa na pinalakas ng kanyang mga kakayahan sa Seikiko. Ang dayuhan ay sumisira sa mga pader ng ospital at bumagsak sa camouflaged UFO, na nagpapakita ng presensya nito. Habang ikinagulat ito ni Momo, wala na siyang oras na mamangha dito dahil malapit nang gumuho ang gusali. Tinawag niya ang nerd, ngunit inatake siya ng Ghost Lola sa halip at sinubukan niyang makuha ang nerd upang mabawi ang kanyang malay. Pinalaya ni Momo ang nerd sa pag-aari ng lola, ngunit nagulat siya na maldita pa rin ito. Sinabi sa kanya ng lola na mayroon siyang ilan sa mga ari-arian ng nerd na nasa kanya, at maaalis lang ang sumpa nito kung bibisita siya ni Momo sa tunnel. Tiniyak niya kay Momo na kukunin niya ng buong lakas kapag ginawa niya ito at nawala siya. Sinabi ni Momo sa nerd na kailangan nilang lumabas ng gusali habang ang UFO ay bumagsak dito, na nagdulot nito sa mga guho. Umalis si Momo sa UFO kasama ang nerd na ligtas na nasa kanyang kustodiya. Sinabi niya sa nerd na naniniwala na siya ngayon na may mga dayuhan, habang sinasabi sa kanya ng nerd na naniniwala rin siyang may mga multo. Iniisip niya kung ano ang gagawin nila para maalis ang sumpa ng lola dahil mananatili sa ilalim ng kanyang impluwensya ang nerd, maliban na lamang sa patuloy niyang pagpipigil sa sumpa gamit ang kanyang psychic powers. Tinanong siya ng nerd kung paano niya maaalis ang sumpa at sinabi niya sa kanya na ang tanging paraan lamang na gawin ito ay alisin ang turbo na lola dahil siya ang may gawa ng sumpa. Nagulat si Momo, sinabi ng nerd sa kanya na babalik siya sa tunnel para ibaba ang lola. Nagpasya siyang itag kasama siya dahil mawawalan siya ng kontrol kung lalabas siya sa kanyang hanay. Nagpahayag ng panghihinayang ang nerd na kinaladkad niya si Momo sa isang mahirap na kalagayan na kanyang pinasok. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-abala sa pagtagkasama niya dahil ayaw niyang mas lalo siyang mapahalong sa kanyang gulo. Sinabi niya sa kanya na siya mismo ang makakarating sa tunnel, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya siya maaaring iwan pagkatapos maranasan ang nangyari sa lungga ng alien. Bumibilis ang tibok ng puso ni Momo dahil ang nerd ay binibitiwan ang mga linyang laging ginagamit ni Ken. Tinanong niya ito para sa kanyang pangalan dahil siya ay kaayla hilakbot sa pag-alala ng mga pangalan at isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa kanya nang sabihin niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Ken.